Sir Lucas, pwede ba? Sa susunod, kung gagawa ka ng kalokohan, paabutin mo naman sa kwarto mo. Sabi ni Mira sa kanyang amo na mukhang matindi pa rin ang hangover mula nung isang gabi. I'll do what I want to do, Mira. Wala kang karapatang diktahan ako sa kung anong gagawin ko. Amo mo ako, kasambahay ka lang. Malamig nitong tugon. Alam ko. Pero respeto na lang din. Hindi porke ikaw ang amo namin dito, hahayaan na lang namin na nakikita ka namin ganun. Diyos ko, nakita ko nga ang kwet nung kahalikan mo kagabi. Tsaka di ba may girlfriend ka pa? Ano nga ulit pangalan nun? Venice? Nasaan na yun? Ano bang pakialam mo? Wala naman talaga akong pake, Sir Lucas. Pero nakakahiya yung mga eksena mo. Akala ko nga kung sino ng lasenggong pulubi yung nakapasok sa bahay kagabi. Yun pala, amo ko lang. Grabe ka makapagsalita. Totoo naman, sino ba kasi yun? Mukhang minor de edad pa. Hala ka, baka mamaya may mag-doorbell dito. CIDG na pala. Tumigil ka nga, Mira. Bakit? Nailang ka? Dapat lang, no? Hindi mo ba naisip na baka kumalat yun? Kung pinost ko kaya yun sa social media with matching hashtag pa na hashtag, ang amo kong kaladkarin. Mira, subukan mo lang. Anong gagawin mo? Tatanggalin mo ako? Pwes, bahala ka. Nakakapagod maging tagalinis ng kalat mo. Literally and figuratively. Mira, kung wala ka na ibang gagawin kundi mang-asar, lumabas ka na lang. Kung gusto mo ako lumabas, di ikaw dapat muna. Ang baho na dito, sir. Amoy alak pa rin ang hangin. Ikaw pa lang yata ang taong naliligo sa mamahaling alak pero amoy kalsada pa rin. Mira, pwede ba manahimik ka muna? Pwede naman, pero ang boring kung tahimik ako. Besides, baka sakaling magising ka sa realidad kapag madaldal ako. Ano nga ulit ang plano mo? Magpapakalunod ka na lang sa alak at magpapakasasa sa mga babae? Hindi ka productive sa lagay na yan. You're wasting your time. Tumigil ka na nga. Na sobrang busy mo sa kalokohan, walang nagtatagal na babae sa'yo. Ayan, nare-realize na lang walang saysay makipagrelasyon sa'yo. Just the way I like it, Mira. Ano ba mga babae para sa'yo? Mga putahe na isa-isa mong titikman. Ang dami mong babaeng dinaanan. Parang revolving door lang. Mira, sobra ka na. Sobra? Paano naman kami dito sa bahay, Sir Lucas? Sobrang pasensya na rin ba ang tawag kapag nakikita namin ang mga babae mo kung saan sa ang sulok ng bahay? Baka mamaya pati sa laundry area may maabutan na kami. Okay, tama na. Ano ba gusto mo marinig? Na magbabago ako? Hindi ko kailangan marinig. Gusto ko makita. Pero kung sa bagay, ang dami mo ng pangako. Kulang na lang, pasukin mo na ang politika. Paano ba kita mapapatahimik? Simple lang, Sir Lucas. Ayusin mo ang buhay mo at habang inaayos mo, ako muna ang magmamando ng bahay. Dapat lang kasi mukha naman ako talagang amo dito eh. You're unbelievable, Mira. Ba't di mo na naitikom yung bibig mo? Bakit naman, sir? Sayang naman yung talento ko mangaral, no? Malay mo, may maiba pa sa takbo ng buhay mo. Hindi ko kailangan ng pangaral, Mira. Kailangan ko ng katahimikan. Ganun. Di dapat bumili ka ng bahay sa gitna ng disyerto. Doon tahimik. Walang makakita sa mga kalokohan mo. Walang Mira na magbibigay ng unsolicited advice. Ang kulit mo talaga. Ang totoo, Sir Lucas, yan ang problema sa'yo. Ang dali mong mabwisit, pero ang hirap mong mauntog. Puro ka porma. Wala ka namang direksyon. Alam mo ba kung bakit kang ganyan magsalita? Kasi, hindi mo naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Excuse me, sir. Naiintindihan ko kaya. Alam kong iniwan ka ng girlfriend mo noon na mahal na mahal na mahal mo. Pero hindi yun lisensya para magpakawalang yaka ngayon. Paano mo malalaman ang pakiramdam, Mira? Hindi mo naman naranasan to. Tignan mo nga yung sarili mo, Sir Lucas. Para kang bata na naagawan ng laruan. Pero ang totoo, ikaw ang dahilan kung ba't ka naagawan. Tahimik si Lucas. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi ni Mira. Napayuko siya. Mabigat ang bawat salitang binitiwan ni Mira. Pero alam niyang totoo ang lahat ng iyon.
Paano kung wala talagang pag-asa? Walang taong walang pag-asa, sir. May mga tao lang na ayaw gamitin ang pagkakataon para magbago. Sa tingin mo kaya ko pa? Tingin ko, oo. Pero, hindi sa tingin ng laban, sir. Sa gawa. Kung mas mabilis pa nga ako maglinis ng banyo kesa sa pagbawi mo ng buhay mo, aba, may problema tayo. Napangiti si Lucas ng bahagya. Ang hirap mong kausap, Mira. Natural. Ang gusto ko, sir, makita kitang bumangon. Kasi, aminin natin, pagod na kaming lahat sa kakahilas sa'yo. Okay. I accept defeat. I'll change. Sabi ni Lucas. In your dreams. Ewan ko sa'yo. Sabihin mo na lang, Mira, ikaw ang tunay kong boss. Bakit ba ako nag-aaksayang kausapin ka? Baliw ka. Padabog itong tumayo mula sa lamesa at iniwan si Mira. Napailing at natawa na lang siya sa kanyang amo na mukhang matindi talaga ang sakit ng ulo. Simula nang dumating siya roon para magtrabaho, saksi na siya kung gaano kaloko si Lucas. Mahilig itong uminom at mambabae. Ni minsan hindi pa siya nagkaroon ng matinong pakikipag-usap dito. Hindi niya rin alam sa sarili kung paano niya kinakaya makita ito araw-araw. Kung hindi lang dahil sa binigay na trabaho sa kanya, hindi na siya magtatagal dito. Nang makaalis si Lucas, nagpaikot-ikot ng tingin si Mira sa paligid. Bahagya niya inayos ang kalat sa mesa nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nang makita ang pangalan sa caller ID, kumunot ang noo niya at mabilis naglakad palabas ng kusina. Dumiretso siya sa laundry area sa likod ng bahay. Ano na? May progress na ba? Tanong agad ni Luke, ang nakatatandang kapatid ni Lucas. Luke, huwag kang mainip. Sagot ni Mira ng pabulong. Ang hirap kayo ng trabaho dito. Ikaw pa naman na magbantay sa isang pasaway na katulad ng kapatid mo? Excuses. Ilang buwan ka nang nasa bahay ni Lucas, pero hanggang ngayon wala ka pa ring malinaw na report sa akin. Akala ko ba madali mo makukuha ang tiwala niya? Mahirap yun, no? Hindi tanga ang kapatid mo, Luke. Alam niyang maraming gustong mag-take advantage sa kanya. Hindi rin naman siya ganun katalino. Masyado siyang pabaya. Kaya nga nandyan ka para mag-report sa lahat ng kilos niya. Gusto ko ng update. May plano na ba siyang ilipat ang mga ari-arian niya? Sa pangalan ng kung sino mong babae niya? Wala naman, pero, Luke, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Baka naman... Mira, huwag kang magkakamaling magduda sa akin. Hindi mo trabaho ang magtanong. Gawin mo lang ang inuutos ko at siguruhin mong makukuha ko ang impormasyon na kailangan ko. Napabuntong hininga siya. O sige na. Pero hindi ganun kadali Masyado siyang unpredictable. Di ko problema yan. Basta tandaan mo, Mira. Kapag pumalpak ka, alam mong hindi mo gugusto yung malaman kung saan ka nagtatago. Malamig ang boses ni Luke. Sapat para magdulot ng kaba kay Mira. Okay, gagawin ko lahat. Mabilis niyang pinutol ang tawag. Nanginginig pa rin ang kamay niya habang binabalik ang cellphone sa bulsa. Napasandal siya sa pader at pumikit. Hindi ko alam kung ba't ko pa tinanggap ang trabahong to. Bulong niya sa sarili. Anong trabaho? Biglang boses ng lalaki mula sa likuran niya. Halos mapasigaw si Mira nang makita si Lucas na nakatayo sa pinto ng laundry area. Nakahalukip-kip at nakakunot ang noo. Hindi niya namalaya na naroon pala ito. Wala. May kausap lang ako sa phone tungkol sa sideline ko sa labas. Sideline? Akala ko full-time kasambay ka dito. Oo nga. Pero alam mo na, minsan kailangan na extra income. Palusot ni Mira habang pilit nililibang ang sarili sa pag-aayos ng mga damit. Sino kausap mo? Kaibigan ko lang. Tumango si Lucas pero nanatili itong nakatingin sa kanya. Alam niyang hindi ito kumbinsido. Mira, alam mo bang ayoko may tinatago sa akin ng mga tao dito sa bahay? Wala akong tinatago, sir. Sagot ni Mira pilit tumatawa para pagaanin ang usapan. Tsaka wala akong gustong itago sa'yo. Kahit kaluluwa ko, gusto may pakita ko sa'yo. Hindi sumagot si Lucas.
Pinagmasdan lang siya nito ng ilang segundo bago bumuntong hininga. Siguraduhin mo lang, Mira. Dahil kapag nalaman ko niloloko mo ako, hindi kita palalampasin. Tumalikod na si Lucas at iniwan siya nakatayo doon. Nang marinig niyang sumara ang pinto na paupo siya sa sahig, huminga siya ng malalim para kalmahin ang sarili. Alam niyang hindi magtatagal, magiging mas mapanganib pa ang sitwasyon niya sa bahay na yon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, mas naging maingat si Mira. Pinilit niyang hindi magpakita ng anumang kahina-hinalang kilos. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapansin ang pagbabantay sa kanya ni Lucas. Mas madalas na itong nasa paligid, tila sinusubukang alamin kung may ginagawa siyang hindi dapat. Isang gabi, habang nagliligpit siya ng mga gamit sa kusina, biglang dumating si Lucas. Tahimik itong naupo sa lamesa at tumitig sa kanya. Mira, ilang buwan ka na nagtatrabaho dito? 3 buwan na, sir. Sagot niya na hindi tumitingin. Bakit di ka pa umaalis? Natigilan siya. Ano naman gagawin yun? Dahil mukhang hindi ka naman masaya dito. Napangiti si Mira, pero pilit ang ngiti na yon. Bakit, sir? Gusto mo na ba akong paalisin? Di ko naman sinabing ganun. Pero kung may tinatago ka, mas mabuting umalis ka na, bago pa lumala ang sitwasyon. Kinabahan si Mira sa sinabi ni Lucas pero hindi niya pinahalata. Wala akong tinatago, sir, at hindi ko rin balak umalis. Sa totoo lang, masyado akong loyal sa bahay na to para iwan ka. Loyal? Tumawa si Lucas. Mira, hindi ko alam kung matutuwa ba ako matatakot sa sinasabi mo. Wala ko, sir. Sagot niya habang tinatapos ang paglilinis. Basta, ang alam ko, nandito lang ako para gawin ang trabaho ko. Tahimik na tumayo si Lucas at naglakad palapit sa kanya. Tumingin ito ng diretso sa mata niya, tila hinahanap ang katotohanan sa bawat salita. Mira, kapag nalaman ko niloloko mo ko, siguruhin mong kaya mong harapin ang magiging resulta. Hindi na siya sumagot. Tumalikod si Lucas at iniwan siyang nanatiling nakatayo doon, kinakabahan, at nag-iisip kung paano niya mapapanatili ang lihim niya. Lumipas ang ilang araw. Abala ang lahat sa paghahanda para sa pool party na inorganisa ni Lucas. Nagmistulang hotel ang bahay dahil sa mga bisitang darating, mga kaibigan ni Lucas. Tahimik si Mira habang inaayos ang mesa sa gilid ng pool. Pagdating ng mga bisita, dumagsa ang tawanan, palakpakan at musika. Suot ni Lucas ang kanyang formal na swimming attire. Isang puting polo na naka-roll up ang manggas at dark swimming shorts. Kahit simple ang itsura, halatang alaga nito ang katawan. Nakatayo ito sa gilid ng pool habang pinapangunahan ang pagbati sa mga bisita. Si Mira naman, abala sa pag-aasikaso ng pagkain at inumin. Pero hindi niya napigilan ng sarili na marinig ang usapan mula sa 2 babae na nasa likod ng mesa ng cocktail drinks. Si Mira ba yan? Kasambahay niya yan, di ba? Para masyadong confident. Akala mo siya yung may-ari ng bahay. Sabi ng isang babae habang nakataas ang kilay. Alam mo, baka may binabalak yan kay Lucas. Sagot ng isa pang babae. Napangiti si Mira habang nagpupunas ng baso. Napatingin siya sa dalawa at di mapigilang magsalita. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko po balak agawin ang posisyon niyo bilang side chick ng amo ko dito. Kumindat siya sa mga ito, tsaka tumalikod at naglakad papunta sa loob ng bahay. Iniwan ang 2 babae na nakanganga. Pagbalik niya, lumabas siya suot ang isang pulang swimsuit na may manipis na cover-up na parang sinadya para maging highlight ng party. Bawat takbang niya tila nagpapabagal ng oras at napansin niyang halos lahat ng lalaki nakatingin sa kanya. Napangisi siya. Pero bago pa siya makalapit sa mesa, bigla niyang narinig ang tawag ni Lucas mula sa gilid ng pool. Mira, ano yung suot mo? Tanong nito, nanlalaki ang mga mata. Sir, sabi niyo po kasi dapat presentable ang lahat. Kaya ginawa ko lang yung best ko. Sinunod ko lang yung team nitong party mo. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Mira,
Hindi ito parte ng trabaho mo. Madiing sabi ni Lucas at lumapit sa kanya ng mabilis. Relax, sir, hindi naman ako lalangoy eh. Sagot niya. Sinadyang lumingon sa paligid para tiyaking marami ang makakarinig. Tsaka, para ito sa vibe ng party, di ba? Para mas masaya. Tumahimik si Lucas. Hindi maalis ang tingin kay Mira. Napansin ito ni Trina, ang isa sa mga naging babae ni Lucas, na kanina pa hindi maganda ang timpla ng mood. Lucas, anong ginagawa niya dito at ganyan ang suot? Hindi ba't kasambahay lang siya? Tanong ni Trina, puno ng panunuya. Bago pa makasagot si Lucas, sumingit si Mira. Kasambahay lang, oo. Pero bakit? Bawal ba maging maganda kahit kasambahay lang? Mukha namang mas maganda ako dito kaysa sa iba sa inyo eh. Sabay ngiti niya ng matamis. Halatang nang aasar. Halos mapamura si Lucas sa ginagawa ni Mira. Pero pinipigilan niya ang sarili. Pinili niyang kalmahin ang sitwasyon. Mira, magbihis ka na ngayon din. Sure, sir. Sagot ni Mira na parang wala nangyari. Pero bago yan, magdadala muna ako ng inumin sa mga bisita. Habang naglalakad si Mira, naririnig niya ang bulungan ng mga tao. Pero imbis na mailang, sinasadya niyang bagalan ng lakad. Pakiramdam niya siya ang bida sa eksena. Pero sa loob niya, alam niyang bahagi lang ito ng kanyang plano. Kailangan niyang magmukhang walang pakialam para hindi siya pagdudahan. Pagbalik niya sa kusina para magbihis, naroon na si Lucas. Nakahawak ito sa mesa. Halatang nagpipigil ng galit. Mira, ano ba talagang problema mo? Sir, ano bang ginawa ko? Nag-e-enjoy lang naman ako sa party mo. Sagot niya at nagkukunwaring inosente. Kung gusto mo magpaka-entertainer, gawin mo sa ibang bahay, hindi dito. Ano bang intensyon mo? Ikaw, sir, ano sa tingin mo? Balik tanong ni Mira. Hindi niya alam kung saan niya hinuhugot ang lakas ng loob para makipagsagutan kay Lucas. Pero hindi niya kayang magpakita ng kahinaan. Tumahimik si Lucas. Para bang hindi nito alam kung paano sasagutin ang tanong. Ang tahimik ng pagitan nila, ngunit daman ni Mira ang tensyon. Sa wakas, binitawan ni Lucas ang mesa at tumalikod. Magbihis ka na. Sabi nito bago tuluyang lumabas ng kusina. Pagkalabas ni Lucas, napaupo si Mira. Kinalma niya ang sarili. Alam niyang hindi siya pwedeng magkamali. Kinabukasan maaga pa lang, abala na si Mira sa pag-aayos ng almusal. Tahimik ang bahay, pero dama niya ang bigat ng presensya ni Lucas na bumaba mula sa kwarto. Walang imikan habang kumakain si Lucas. Ngunit ramdam niya ang panakanakang sulyap nito sa kanya. Mira, basag ni Lucas sa katahimikan. Tapos na ang party. Wala ng audience. Pwede na tayo mag-usap ng walang drama. Ano na naman po ang gusto niyo, sir? Sagot ni Mira. Hindi tinataas ang tingin mula sa pinagpupunasan niya lamesa. Tigil-tigilan mo na yung pagiging pilya mo ah. Ano bang problema mo sa akin? Bakit kailangan mo akong ipahiya sa mga bisita ko? Sir, di ko naman kayo pinahiya kagabi. Nakivibe lang ako at trabaho ko lang din naman yung ginawa ko. Kung tingin niyo sobra na ako, baka masyado lang kayong nasanay na lahat ng tao dito sunod-sunuran sa inyo. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Isang boss na mahilig magdikta? Hindi siya sumagot. Imbes, kinuha niya ang tasa sa mesa at tinuloy ang ginagawa. Hindi mo ba napapansin, Mira? Ikaw lang ang ganito. Lahat ng tao rito marunong makisama. Pero ikaw ang hirap mo intindihin. Tumingin si Mira sa kanya ng diretsyo. Sir, hindi ako tulad ng ibang tao rito. At sa totoo lang, hindi ko rin gustong maging katulad nila. Pasensya na, kung nasanay kayo na lahat ay nagpapalakas sa inyo. Pero hindi ko po kaya ang ganong sistema. Natahimik si Lucas. May kung anong bigat sa boses ni Mira na hindi niya kayang kontrahen. Mira, hindi ko sinasabi magpalakas ka sa akin. Pero kung may mali sa sistema ko, bakit hindi mo sabihin na maayos? Hindi yung palaging ginagawan mo ng eksena. Hindi ko po intensyong gawin yan, sir. Pero siguro masyado niyo lang akong tinitignan bilang kasambahay.
Kung iniisip mo mababa ang tingin ko sa'yo, nagkakamali ka. Talaga po? Di naman kasi yan ang nakikita ko sa mga kilos at salita nyo. Naputol ang usapan nila nang biglang tumunog ang telepono ni Lucas. Sinagot niya ito at agad tumalikod. Naglakad papunta na opisina. Naiwan si Mira sa kusina at nag-iisip. Ang huling sinabi ni Lucas tumatak sa isipan niya. Kung totoo man ang sinasabi nito, bakit hindi niya maramdaman? Kinagabihan. Nagbalik si Lucas mula sa opisina. Halata ang pagod sa mukha nito. Ngunit may kung anong determinasyon sa mga mata. Nadatnan niya nag-aayos ng mga kurtina si Mira sa sala. Mira, ano na naman sir? Sagot ni Mira at hindi lumingon. Pwede ba tayo mag-usap na hindi nagtatalo? Depende po siguro sa approach niyo. Naglakad si Lucas palapit sa sofa at naupo. Gusto ko lang magtanong, ba't lagi kang defensive? Sa wakas, binitiwan ni Mira ang kurtina at hinarap si Lucas. Sir, hindi po ako defensive. Sanay lang ako protektahan ang sarili ko. Sa mundong to, kapag di mo ginawa yon, madali kang tapak-tapakan. Kailangan mo bang protektahan ang sarili mo? Dito? Wala namang gustong manakit sa'yo eh. Hindi nyo alam yun, sir. Hindi nyo naririnig ang bulungan ng mga tao dito. Hindi nyo alam kung gaano kababa ang tingin nila sa akin. Dahil kasambahay lang ako. Lalo na yung sinabi ng mga bisita mo sa akin. At kung tutuusin, hindi nyo rin alam kung anong pakiramdam na maging ako. Kung ganun, ba't di mo nalang sabihin ng diretsyo? Ba't di mo sabihin kung anong nararamdaman mo? Para saan, sir? Para paglaruan, para pagtawanan. Di na kailangan, no? Sanay na ako mag-isa. At di ko kailangan magpaliwanag sa kahit sino. Paano mo naman nasisigurong pagtatawanan ka? Hindi lahat ng tao masama ang intensyon, Mira. Maaaring hindi lahat. Pero marami pa rin ganun. At di ako tanga para magtiwala agad-agad. Napatigil si Lucas. Hindi niya alam kung paano aamin kay Mira na may katotohanan ng sinasabi niya. Masyado siyang sanay sa tao, sa paligid niya, na palaging mababaw at plastic. Pero kay Mira, lahat ng sinasabi nito diretso at walang baluktot. Mira, gusto kong malaman mo na hindi ako kalaban. Hindi kita kalaban, sir, pero hindi rin kita kaibigan. Paano mo nasisigurong hindi kita kaya maging kaibigan? Dahil magkaiba tayo ng mundo. Ikaw ang amo, ako ang kasambahay. Hindi na kailangan gawing komplikado. Tumayo si Lucas at tumingin kay Mira. Mira, ang mundo hindi tungkol sa amo at kasambahay. Tao lang tayo pareho. Kung kaya mong tignan yan, baka mas madali mong maintindihan na hindi lahat ng tao sa paligid mo kalaban mo. Tila tinamaan si Mira, pero pinilit niyang huwag magpakita ng emosyon. Nagpatuloy siya sa ginagawa at iniwang nakatayo si Lucas sa sala. Lumipas sa mga araw, tila mas tahimik ang pagitan ni Lucas at Mira. Pero hindi maikakaila na unti-unti nilang naiintindihan ang isa't isa. Isang gabi, habang nagkakape si Mira sa kusina, lumapit si Lucas. Naupo ito sa harap niya. Tahimik lang at naghihintay na magsalita si Mira. Gusto ko lang makipag-usap. Hindi bilang amo pero bilang tao. Hindi yata bagay sa inyo yung ganitong drama. Hindi to drama. Nandito ako bilang ako, walang halong kalokohan. Ayoko ng komplikasyon, sir. May boundaries dapat ang amo sa kasambahay. Marunong ako lumugar. Ba't ba ang kulit mo? Coming from you, Mira? Sino bang mas makulit sa ating dalawa? I'm doing this dahil gusto ko tang maintindihan. At gusto ko ring maintindihan mo ko. Napatigil si Mira. May bigat sa mga salita ni Lucas na hindi niya kayang baliwalain. Sa kabila ng lahat ng inis niya dito, may bahagi sa kanya na gustong maniwala na totoo ang sinasabi nito. Hirap ako intindihin, sir. Hindi ibig sabihin yan, hindi ko susubukan. Hindi nagsalita si Mira. Nagpatuloy siya sa pag-inom ng kape habang iniisip ang sinabi ni Lucas. Sa unang pagkakataon,
Naramdaman niyang hindi ito ang amo niyang puro inom at pambababae. Kinabukasan umaga pa lang. Maingay na sa bahay. May dumating na delivery ng bulaklak, wine at chocolates. Napataas ang kilay ni Mira habang inaayos ang mga ito sa mesa. Mira, dahan-dahan naman sa paglapag, baka masira. Sabi ni Lucas habang pababa ng hagdan at nakangisi. Hindi ko naman sinasadya. Ba't ang dami nito, sir? May special ba? Darating kasi si Bianca mamaya. Bagong kaibigan ko. Friend, bakit? Kailan pa kayo nagka-interest sa friendship, sir? Hindi ba puro... Mira, stop. Huwag kang mang-asar. Baka isipin ni Bianca, hindi magalang ang kasambahay ko. Hindi naman ako basta, sir. Diretso lang. At saka sigurado ko bang friend lang yan? Hindi ko kasi alam na nag-e-effort ka ng ganyan karaming props para sa isang babae. Mira, I'll let you pass today. Bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Ayusin mo na lang ang kusina. Ako nang bahala dito. Opo, sir. Sagot ni Mira pero bumubulong habang naglalakad palayo. Props daw. Ang galing magtago ng intensyon pero halata naman. Hindi nakaligtas kay Lucas ang bulong niya, pero pinili ng lalaki na hindi na lang pansinin. Pagsapit ng tanghali dumating si Bianca. Elegante ang bihis, pabango pa lang alam mong mahal na. Binati nito si Lucas ng buong tamis. Lucas, ang ganda naman ng bahay mo. Sabi ni Bianca habang lumilingas sa paligid. Siyempre, gusto ko maging komportable ka. Sagot ni Lucas na halatang todo ang pa-charm. Tahimik na lumabas si Mira mula sa kusina, dala ang tray ng snacks. Sinadya niyang dahan-dahanin ang kilos para hindi siya mapansin agad. Nang ilapag niya ang tray sa mesa, nagkatinginan sila ni Bianca. Ikaw siguro si Mira? Tanong ni Bianca at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Opo. Sagot ni Mira nang walang emosyon. Ako po yung kasambahay dito. Wow, ang ganda mo naman para sa isang kasambahay. Thank you po. Ang ganda niyo rin po para sa isang bisita. Biglang natawa si Lucas pero pinigilan niya nang mapansing seryoso ang mukha ni Bianca. Mira, pwede bang kumuha ka na rin ng juice? Yes, ma'am. Sagot ni Mira, saka tumalikod. Habang nasa kusina, hindi niya mapigilan magkomento. Pambihira talagang Lucas na yun. Akala mo naman hindi halata ang motibo. At yung Bianca na yun, grabe kung makatingin. Akala mo, hindi ko siya kasabay magbayad sa palengke dati. Biglang lumitaw si Lucas sa may pinto at nakangisi. Narinig kita. Bakit? Ano naman ngayon? Buti lumakas pandinig mo. Samantalang dati, kahit sumigaw ako, bingi ka. Mira, pwede bang tigil-tigilan mo yung pagiging pilya mo? Maayos ang mood namin kanina. Pero mukhang may binabala ka namang eksena. Wala akong balak, sir. Nagtatrabaho lang ako. Sigurado ka ba? Kasi parang mas marami kang sinasabi kasi sa ginagawa. Aba, sabi ng taong puro salita din sa babae niya. Ano nga palang plano mo? Pakakasalan mo ba yan? O idadagdag mo lang din sa listahan ng mga naging babae mo? Mira, hindi mo kailangan mag-alala kung anong plano ko. Hindi kita tinatanong tungkol sa personal na buhay mo, di ba? Sir, ang personal life nyo kasi palaging nagiging public. Paano ko may iwasan yun? Hindi nakasagot si Lucas. Tumalikod na lang siya at iniwan si Mira na napapangiti. Kinagabihan habang nag-aayos si Mira sa kusina, narinig niya ang tawanan mula sa sala. Lumabas siya ng bahagya para tignan. At nakita niyang abala si Lucas sa pagpapatawa kay Bianca. Napabuntong hininga siya. Puro kalokohan talagang iniisip. Bulong niya sa sarili. Mira! Tawag ni Lucas. Napasimangot siya bago sumagot. Yes, sir. Pwede ka bang magdala ng dessert dito? Gusto ni Bianca matikman ang specialty mo. Ano ba ang specialty ko, sir? Alam mo na yun. Surprise us. Napataas ang kilay ni Mira pero tumalima rin. Pagbalik niya, dala niya ang isang tray ng mango float.
Nang ilapag niya ito sa mesa, hindi mapigilang magkomento ni Bianca. Wow, ikaw ang gumawa nito? Mukhang masarap. Siyempre po, masarap talaga ang pagkain. Lalo na ako may gawa. Napansin ni Lucas ang tono niya. Mira, salamat sa dessert. Pwede ka nang bumalik sa ginagawa mo. Okay po, sir. Enjoy po kayo ni Miss Bianca. Kung may kailangan pa kayo, magsabi lang kayo Huwag kayong mahihiyang utusan ako tulad ng ginagawa ng amo ko. Pag-alis niya, napangiti si Bianca. Ang witty naman ng kasambahay mo. Medyo intimidating siya. Sanayan lang. Sagot ni Lucas, pero alam niyang may ibang ibig sabihin si Bianca. Pagkatapos ng dinner, nagpaalam si Bianca. Nang makasakay ito sa sasakyan, bumalik si Lucas sa loob ng bahay at nadatnan si Mirang inaayos ang sala. Bakit para masaya ka ngayon? Masaya akong umalis na si Miss Bianca, ang tahimik na ulit ng bahay. Bakit parang gusto mo siyang paalisin agad? Nainis ka ba sa kanya? Di naman, sir. Pero nakakairita lang minsan kapag masyadong sweet ang way na pakikipag-usap. Parang ang taas ng sugar level ng paligid. Bakit? Nainggit ka ba? Nainggit? Ako? Pasensya na, sir, pero hindi ako ganun tao. Talaga? Bakit parang ang dami mong sinasabi kanina habang nasa kusina ka? Naririnig ko lahat. Kung naririnig ko naman po pala, ba't nagtatanong pa kayo ngayon? Alam mo, Mira, minsan di ko alam kung seryoso ka o sinasadya mo lang akong asarin. Pareho po, sir. At least consistent ako. Ikaw talaga, Mira. Sige na, magpahinga ka na. Maaga pa tayo bukas. Opo. Sagot niya pero sa loob-loob niya, natutuwa siya na kahit papaano, may mga sandaling nakakakita siya ng kabaitan kay Lucas. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napansin ni Mira ang pagbabago sa kilos at disposisyon ni Lucas. Madalas niya itong mahuli na nakatitig sa kawalan. Tila may iniisip na malalim. Isang gabi, habang abala si Mira sa paglalaba, napansin niyang bumaba si Lucas mula sa kwarto nito at dumiretso sa kusina. Hindi ito kagaya ng dating Lucas na palaging may kasamang maingay na telepono o kalampagan ng gamit. Tahimik ito. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya nang hindi niya mapigilan ang sarili. Ha? Oo, okay naman. Ba't mo natanong? Sagot ni Lucas at medyo nagulat sa presensya niya. Kasi parang ang tahimik yun itong mga nakaraang araw. Nakakapanibago lang. Usually masyado kayong maingay o abalas sa kung ano-anong lakad. Napansin mo pala. Siguro marami lang akong nare-realize ngayon. Nare-realize? Parang ang lalim yan Baka naman napaparinig na kayo sa dami na iniisip. Hindi naman. Pero sa totoo lang, Mira, napagod na rin siguro ako. Napagod saan? Sa dami ng babae nyo. Kasama na rin siguro yon. Buti naman, naramdaman niyo yan. Ewan ko, napagod ako sa lahat. Napagod ako magkunwari na ayos na ako. Nagulat si Mira sa sagot ni Lucas. Hindi niya inasahan na magiging ganito kaseryoso ang usapan. Ewan ko, sir. Pero, hindi ko kasi in-expect na maririnig ko yan sa inyo. Iba kasi kayo nun Iba talaga. Aminado ako doon. Pero Mira, minsan, kahit pa sobrang saya mo sa ginagawa mo, mapapagod ka rin. Nakakapagod din ang puro laro. Nakakapagod ang walang direksyon. Ngayon, ano pong balak niyong gawin? Hindi ko pa alam. Pero may isang bagay akong sigurado. Ano yun? Gusto kong baguhin ang sarili ko, Mira. Hindi ko man alam kung saan ako magsisimula, pero gusto kong subukan. Hindi sumagot si Mira. Bagamat sanay siyang asarin si Lucas, ngayon ramdam niyang seryoso ito. Hindi niya alam kung ano mararamdaman. Kung matutuwa ba siya o matatakot na baka isang palabas ng ulit yun. Sa huli, napabuntong hininga siya at nagsalita. Kung gusto niya talaga magbago, sir, kailangan niyong patunayan yan, hindi lang puro salita. Fair enough. Pero Mira, pwede ba sa pagkakataong to? Bigyan mo ako ng konting tiwala.
Tiwala? Sir, pasensya na pero mahirap ibigay yan. Alam ko. Kaya nga gusto ko magsimula sa maliit. Hayaan mo kung patunayan. Natigilan si Mira. Alam niyang hindi biro ang mga salitang binitiwan ni Lucas. Pero hindi niya rin kayang ibigay agad ang hiling nito. Hala kayo, sir. Basta ako, trabaho lang ang habol ko dito. Ngunit habang naglalakad si Mira papunta sa kwarto, hindi niya mapigilang isipin ang sinabi ni Lucas. Tila may kung anong kirot sa dibdib niya na hindi may paliwanag. Ayaw niyang aminin sa sarili. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang totoo nga ang sinasabi ni Lucas. Dahil ayaw niya rin magtagumpay sa plano ang kapatid nitong si Luke. Nakikita niyang mabuting tao si Lucas kesa dito. Makalipas ang ilang linggo, lalo pang pinatunayan ni Lucas na seryoso siya sa pagbabago. Madalas niya itong nahuhuling nagbabasa ng libro o kaya'y nag-aaral magluto sa kusina. Minsan pa nga, nagulat si Mira na makita ito nagdidilig ng halaman sa hardin. Isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin ito. Isang hapon habang nasa sala si Mira at nagpupunas ng mga gamit, tinawag siya ni Lucas mula sa pintuan. Mira, may sasabihin ako. Ano po sir, baka kalokohan na naman yan ah. Hindi to kalokohan, may tanong ako. Ano po yun? Bibigyan mo ba ako ng pagkakataong patunayan na kaya ko magbago? Natigilan siya. Tinignan niya si Lucas. At sa unang pagkakataon nakita niya isang taong totoo. Walang maskara. Walang pagkukunwari. Tumitig siya sa mga mata nito. Naghahanap ng kasinungalingan pero wala siyang nakita. Di ko alam sir. Siguro depende. Sagot niya ng mahina. Depende saan? Depende kung hanggang saan mo kayang panindigan yung sinasabi mo. Ngumiti si Lucas, ngunit seryoso pa rin ang tingin. Paninindigan ko, Mira. Hindi alam ni Mira kung bakit. Pero sa mga salitang yon, tila may kung anong parte sa puso niya unti-unting nabubuksan. Lumipas pa ang mga araw, napansin niya na tila nagbago talaga ang ihip ng hangin. Hindi na bumalik si Bianca. Bihira na rin talagang lumalabas si Lucas para makipagkita sa mga kaibigan nito. Mas madalas na lamang sa bahay, nakaupo sa sala, o abala sa opisina. Isang gabi, naabutan ni Mira si Lucas sa kusina. Naghahalo ng kung ano-ano sa isang malaking mangkok. Ano pong ginagawa niyo? Tanong ni Mira bakas ang pagtataka sa muka. Tinatry ko mag-bake. May nakita kasi ako recipe sa YouTube. Bake? Baka masunog lang yan. Hindi ba mas madali kung magpa-deliver ka na lang? Wala kang tiwala sa akin. Kaya ko to. Sir, wala akong tiwala. Kasi last time na nagluto kayo, muntik nang sumabog yung kusina. Napangiti si Lucas pero hindi siya tumigil. Wala akong choice. Gusto ko sana magpasikat sa isang tao. Magpasikat? Kanino? Biglang napakunot ang noon ni Mira. Huwag niyo sabihin kay Bianca na naman. Hindi. Hulaan mo kung kanino. Hindi ko huhulaan, sir. Di naman ako mahuhula eh. Tsaka ayoko na makialam. Tumayo si Lucas at humarap kay Mira. Hawak ang sandok. Ikaw, para sa'yo to. Natigilan si Mira. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Lucas. Para sa naman? Birthday ko ba? At di ko alam. Wala lang. Gusto ko lang subukan kung anong pakaramdam ng gumawa ng effort para sa'yo. Palagi ka na lang kasi nagtatrabaho. Wala bang gumagawa na espesyal para sa'yo? Wala. Kasi hindi ko naman hinahanap. Ayoko ng komplikasyon, sir. Paano kung di komplikado? Paano kung simpleng paraan lang ng pagpapasalamat? Basta salamat sa ano? Sa lahat ng pang-aasar at ugali na tiniis mo mula sa akin. Talaga lang, sir ah. Nagsusuri ka ba o nagpapatawa? Pareho. Sagot ni Lucas habang binubuksan ang oven. Pero seryoso ako. Hayaan mo na akong tapusin to. Tignan natin kung magugustuhan mo. Hindi na nagsalita si Mira pero sa loob-loob niya, hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging ganito si Lucas.
Maya-maya pa naamoy niya ang matamis na aroma ng chocolate cake. Natapos ang luto nito at proud na proud ito sa ginawa. Okay, tikman mo. Sabi ni Lucas at nilapag ang plato sa harap ni Mira. Tinignan ni Mira ang cake na medyo awkward ang design. Parang ayoko, baka mapahamak ako eh. Subukan mo na, promise di yan nakakamatay. Kumuha ng maliit na piraso si Mira at tinikman. Hindi pang restaurant pero pwede na. Nagustuhan mo? Tanong ni Lucas at halatang excited. Medyo lang, pero salamat sir, hindi ko na-expect to. Medyo? Grabe ka. Alam mo, Mira, hindi to madali ah. Napangiti siya pero itinago niya yon. Well, at least may effort. Good job, sir. Nang gabing yon, habang nakahiga na si Mira sa kanyang kwarto, iniisip niya ang mga nangyari. Bakit para unti-unti, nagiging iba si Lucas? May parte sa kanya na natutuwa pero ayaw niyang bigyan ng ibang kahulugan ng mga bagay. Para sa kanya trabaho lang to. Ngunit hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Ano na nga ba ang dapat niyang maramdaman? Kinabukasan habang nag-aalmusal, tahimik sila. Nagpupunas ng mesa si Mira nang biglang magsalita si Lucas. Mira, ano po yan sir? Gusto lang kitang tanungin. Tanong na naman, ano po ba sir? Huwag na sanang tungkol sa trabaho. Hindi tungkol sa trabaho. May pagkakataon bang naging masaya ka rito sa bahay na to? Natigilan si Mira sa tanong. Masaya? Di ko alam sir, siguro minsan. Kailan yung minsan? Kapag wala kayong babae dito. Sagot ni Mira nang walang pag-aalinlangan. Natawa si Lucas. Ang harsh mo talaga, Mira. Hindi po ako harsh, real talk lang. Ngayon, masaya ka ba? Di ko alam sir, depende siguro sa mood niyo. Kung sabihin ko na gusto kong baguhin yung mood sa bahay na to, na gusto kong gawing mas masaya para sa'yo. Okay lang ba? Sir, wag na. Di nyo kailangan gawin yan para sa akin. Trabaho lang naman ang habol ko dito. Hindi lang trabaho ang gusto kong i-offer sa'yo. Ha? Anong ibig niyo sabihin, sir? Tumayo si Lucas at lumapit kay Mira. Ibig sabihin, gusto ko ipakita sa'yo na kaya ko maging tao. Hindi lang basta amo. Kaya ko mag-effort. Hindi lang para sa trabaho mo, kundi para sa sarili mo. Gusto ko maramdaman mo importante ka. Sure, ang bigat naman ang sinasabi mo. Hindi ko alam kung paano sasagutin yan. Di mo kailangan nasagutin. Gusto ko lang malaman mo. Tahimik na lumipas sa mga sandali. Nagpatuloy si Mira sa ginagawa niya, pero ramdam niya ang bigat ng tingin ni Lucas. Nararamdaman niyang hindi na ito ang Lucas na kilala niya dati. Hindi na ito ang Lucas sa puro babae ang inaatupag. Sa pagkakataong ito, tila may bagong Lucas na gustong magpabago ng tingin niya. At sa loob-loob niya, pakiramdam niya, natatakot siya. Pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan, nagdesisyon si Mira na tapusin ang usapan. Sir, kung seryoso kayo, edi gawin niyo na lang. I know, kaya simula ngayon gagawin ko yon. Good luck, sir. Hindi madali ang sinasabi niyo. Sa mga sumunod na araw, hindi lang puro salita si Lucas kay Mira. Simula sa mga maliliit na bagay tulad ng paglilinis ng sariling kalat at pagtulong sa mga gawaing bahay, hanggang sa pagbibigay ng mas maraming oras sa opisina, imbes na kung saan-saan, patuloy niyang pinatutunayan ang kanyang sinseridad. Ngunit hindi ibig sabihin na wala na rin ang kanilang bangayan. Isang umaga, nadatna ni Mira si Lucas sa hardin. Inaayos ang lupa para sa bagong tanim ng mga halaman. Sir, anong ginagawa niyo dyan? Para kay Mang Tonyo yung trabahong yan eh. Wala siya ngayon at gusto ko ring subukan. Subukan? Sigurado ba kayo? Mukhang pati lupa nagrereklamo na sa ginagawa niyo eh. Ang dami mong sinasabi, Mira. Gusto mo ba ikaw ang gumawa nito? Hindi, sir. Trabaho ko maglinis ng kalat, hindi mag-rescue ng halaman mula sa inyo. Tawang-tawa naman si Lucas sa sinabi niya.
Ngunit kahit paasar na siya kay Lucas, hindi maikakaila ni Mira na tuwing nakikita niya nagpupursige ito, unti-unti siyang naaantig. Naaalala niya ang dating Lucas na akala niya walang ibang ginawa kundi maglaro sa buhay. At ngayon, naririto ito ginagawa makabuluhan ng bawat araw. Hindi niya maiwasang mapangiti kapag hindi nakatingin si Lucas. Isang gabi, habang abala si Mira sa paghuhugas ng plato, lumapit si Lucas sa kusina. Pwede ba kita makausap? Sandali lang. Napahinto si Mira. Tungkol saan? Basta, bigyan mo lang ako ng ilang minuto. Napilitang sumunod si Mira kahit halatang inis. Dinala siya ni Lucas sa terrace kung saan may 2 tasa ng kape sa lamesa. Magkape ka muna. Sir, ano na naman tong drama na to? May plano ba kayo? May tatanong lang sana ako sa'yo. Seryoso. Tanong na naman. Dami nyo ng tanong nito nakaraang linggo ah. Simple lang naman, Mira. Hindi mo ba talaga ako kayang pagkatiwalaan? Sir, kailangan pa bang sagutin yan? Alam niyo naman siguro kung bakit. Gusto ko marinig mula sa'yo. Fine. Kasi sa simula pa lang hindi naman talaga kayo mapagkakatiwalaan eh. Lahat ng ginagawa niyo puro laro, puro kalokohan. Paano ako magtitiwala sa inyo? Fair point. Pero Mira, gusto ko malaman mo na hindi na ako yung dating Lucas. Madaling sabihin, pero mahirap patunayan. Alam ko, kaya nga sinusubukan ko eh. Hindi lang para sa akin pero para sa'yo na rin. Para sa akin? Mira, simula na makilala kita, natutunan ko hindi lahat ng tao kaya kong bilhin at pasunurin. Ikaw ang dahilan kung bakit na-realize ko na may mga bagay na mas mahalaga kesa sa panandaliang saya. At hindi ko hinihingi na maniwala ka agad. Gusto ko lang malaman mo na mahalaga ka sa akin. Mahalaga? Bakit? Kasi hindi kita hinahabol tulad ng ibang babae mo? Hindi, Mira. Dahil ikaw ang taong nakakita ng tunay kong pagkatao. At kahit nakita mo na lahat ng kapintasan ko, nanatili ka pa rin dito. Hindi alam ni Mira kung anong sasabihin. Ramdam niya ang sinseridad sa bawat salita ni Lucas. Sir, hindi ko alam kung ano gusto niyo mangyari. Pero siguro sapat na yung ginagawa niyo ngayon. Kung totoo man yan, makikita ko rin sa huli. Sa mga sumunod na araw, hindi maikakaila ni Mira na naging maayos ang samahan nila ni Lucas. Bagamat hindi niya pa rin lubusang binibitawan ang kanyang pader, unti-unti siyang natututo na buksan ang sarili sa posibilidad ng pagbabago. Isang umaga habang nag-aalmusal sa dining table, sinimulan ni Lucas ang isang usapan na ikinagulat ni Mira. Mira, may plano ka ba magpahinga kahit isang araw? I mean, day off. Bakit, sir? Wala naman ako ibang pupuntahan. Kahit di ka aalis, gusto kong bigyan ka ng time para mag-relax. Ang sipag mo. Pero mukhang nakalimutan mo na magpahinga. Ang sweet niyo naman bigla, sir. Ano pong pakuluyan? Baka may gusto kayo ipagawa sa akin ha, kaya kayo nagpapabango. Wala, promise. Gusto ko lang makita kung nag-enjoy ka kahit isang beses. At saka, hindi mo ba napapansin? Parang ikaw na ang boss dito sa bahay. Ikaw ang nagdedesisyon kung anong dapat gawin, kung paano ang ayos ng bahay. Ano pa bang kulang para tawagin kang boss? Alam mo sir, magpasalamat ka na lang na ako nag-aasikaso sa bahay mo. Tumangutang-uwa ang lalaki. Kaya ngayon, ikaw ang magdedesisyon kung anong gusto mong gawin ngayong araw. Mag-leave ka sa trabaho mo ngayon. Ako nang bahala sa bahay. Relax ka lang. Sir, baka mag-iba ang bahay kapag kayo ang in charge. Kung mag-iba man, wala ka nang paki doon. Bahay ko naman to. Baka masira ang ibig kong sabihin. E di i-renovate ko. Sa huli, napilit din ni Lucas si Mira na magpahinga sa loob ng isang araw. Hindi sanay si Mira na walang ginagawa. Sa kabila ng tahimik niyang pahinga, hindi niya maiwasang silipin si Lucas mula sa bintana. Ito na ang abala sa paglilinis ng sala.
Napangiti siya habang iniisip kung gaano talaga nagbago ang ugali ng lalaki. Nang matapos si Lucas sa kanyang mga gawain, lumapit siya kay Mira, dala ang 2 baso ng lemonade. Para sa'yo, sabi ni Lucas habang inaabot ng 1 baso. Wow, may pa-drinks pa? Ano naman ang nilagay niyo dito, sir? Sigurado bang walang lason to? Lemonade lang, Mira. Di ba pwede maging sweet na walang ulterior motive? Di bagay sa inyo ang sweet, sir? Parang hindi natural? Subukan mo naman tanggapin. Hindi mo pa ba nakikita ang nagsusumikap ako magbago? Nakikita ko naman, sir. Pero ang tanong, kaya mo bang panindigan yan? Bakit hindi? Dahil hindi lahat ng tao marunong manindigan sa pagbabagong gusto nila. Karamihan panandalian lang. Then hayaan mo patunayan ko sa'yo na kaya kong panindigan. Hindi na sumagot si Mira. Sa halip, ininom na lamang niya ang lemonade at binalik ang tingin sa binabasa niyang libro. Ngunit sa loob-loob niya, tila may kung anong kilig ang unti-unting sumisiksik sa kanyang puso. Kinagabihan, habang naghahanda si Mira ng hapunan, biglang lumapit si Lucas sa kusina. Anong ulam natin? Tanong nito at sumisilip sa kawali. Adobo, bakit? Magrereklamo ka? Hindi, gusto ko lang mag-volunteer. Mag-volunteer saan? Tulungan ka, para mas mapabilis ang trabaho mo. Sige na nga, pero wag mo ko sisihin kung mapasok ka ha. Habang magkasamang naghahanda ng hapunan, hindi maiwasang mapansin ni Mira ang tahimik ngunit masayang presensya ni Lucas. Mira, ano po? Posible ba magustuhan mo ako? Halos mabitawan ni Mira ang hawak niyang sandok. Ano? Ano sir? Saan galing yan? Nauutal niyang tanong. Wala lang, curious lang ako. Huwag kayong magtanong ng ganyan sir. Di ko inisip yung ganyang bagay. Bakit? Kasi amo mo ko? Hindi dahil doon. Kasi hindi ako basta-basta nag-a-assume ng intensyon ng ibang tao. Kahit halata na? Sir, huwag niyo akong guluhin habang nagluluto ako. Baka ma-overcook to. Natawa si Lucas pero hindi na siya nagpumilit. Alam niya hindi pa handa si Mira na harapin ang ganitong klaseng usapan. Kaya tinayaan niya na lang. Maya-maya pa'y hindi na rin siya nakatiis na magtanong ulit. Iniisip ko kung paano kita mapapaniwalang seryoso ako. Natigilan si Mira. Hindi niya alam kung anong sasabihin kaya't iniba niya ang usapan. Kain na lang tayo sir, masarap ang adobo. Ngumiti si Lucas pero alam niyang hindi pa tapos ang usapan nila. Sa loob-loob niya, determinado siya ipakita kay Mira na totoo ang nararamdaman niya. Ngunit alam din niyang hindi ito madali. Kailangang patunayan niya ang kanyang sinseridad, hindi lang sa salita kundi pati na rin sa gawa. At sa gabing yun, habang nakahiga si Mira sa kanyang kwarto, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Lucas. Pilit niyang pinipigilan ang sariling kiligin pero alam niyang unti-unti nang nabubuksan ang puso niya sa posibilidad ng pagmamahal. At tila nakakalimutan niya kung ano ang tunay niyang trabaho doon. Lumipas pa ang ilang linggo, tuluyan ang nag-ibang pakikitungo ni na Lucas at Mira sa isa't isa. Hindi na lamang ito basta amot kasambahay. Tila nagkaroon na sila ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting nawawala sa isip ni Mira ang tunay niyang dahilan kung ba't siya nandun. Isang gabi, habang magkasama silang dalawa sa terrace, nagkukwentuhan tungkol sa mga walang kwentang bagay. Tila may bumabagabag kay Lucas. Lucas, basag ni Mira sa katahimikan. Parang alalam na iniisip mo. May problema ba? Di naman problema pero pwede ba magtanong ulit? But this time seryoso na. Depende sa tanong. Sagot ni Mira na parang pabiro. Pero may kabang nararamdaman. Sa tingin mo ba may halaga na ako sa'yo? Siyempre naman may halaga ka. Amo kita eh. Amo lang? Hanggang doon lang ba talaga ako? Lucas, wag ka naman ganyan oh. Alam mo namang mahirap yung ganyang usapan. Lumingon si Lucas sa kanya.
At sa unang pagkakataon nakita niya ang malalim na emosyon sa mga mata nito. Bakit mahirap? Dahil hindi mo kayang tanggapin na posibleng mahal na kita? Natigilan si Mira. Para huminto ang mundo niya sa mga salitang yon. Lucas. Mira, wag mo na akong pigilan. Matagal ko na itong gustong sabihin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero hindi ko na kayang itago. Mahal kita. Mahal kita bilang ako. Hindi alam ni Mira kung anong sasabihin. Pumikit siya. Pilit binabalikan ng dahilan kung ba't siya nandun. Mira, sabihin mo naman kung anong nararamdaman mo. Kahit ano, kahit masakit. Gusto ko lang marinig ang totoo. Huminga ng malalim si Mira bago sumagot. Lucas, hindi ko alam. Ang alam ko lang sa lahat ng oras na magkasama tayo, unti-unti ako natututo kung paano ngumiti, kung paano magtiwala. Pero natatakot ako. Natatakot akong baka laro lang to para sa'yo. Laro? Sa tingin mo ba, ganun ako kababaw, Mira? Lahat ng ginagawa ko para sa'yo, lahat ng sinasabi ko totoo. Hindi ko kaya magpanggap sa'yo. Mahal kita. Naramdaman ni Mira ang init ng kamay ni Lucas. Hindi niya kayang labanan ng sarili. Tinignan niya si Lucas sa mata at sa sandaling yun. Alam niya nang hindi niya na pwedeng itanggi ang nararamdaman. Lucas. Hindi na hinintay ni Lucas ang kasunod. Unti-unti siyang lumapit kay Mira. Inilapit ang mukha at sa huli naglapat ang kanilang labi. Isang halik na puno ng emosyon. Nang lahat na hindi masabi na salita. Napapikit si Mira at hinayaan ang sarili na madala ng sandaling yon. Pagkatapos ng halik, tahimik lang silang dalawa. Si Lucas ang unang bumasag ng katahimikan. Mira, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo tatanggapin ko. Umiling si Mira. Hindi sa ayaw ko. Natatakot lang ako. Hinawakan ni Lucas sa magkabilang balikat niya. Hindi mo kailangan matakot. Nandito lang ako. Magtitiwala ako sa tamang panahon mo. Pero gusto ko malaman mo na hindi ako aalis. Pilit binabawi ni Mira ang emosyon. Grabe ka ang drama mo. Ikaw, ang hirap mo kasi kausapin. Nang tumawa si Lucas, nakitawan na rin si Mira. Naramdaman niyang tila lahat ay magaan. Wala na ang mga alalahanin niya sa trabaho, pati na rin ang lihim na balak. Ang tanging mahalaga ay ang sandaling yon. Ang katotohanang may isang taong handang tanggapin siya ng buo. Kinabukasan, bumalik na sa normal ang lahat. At habang nag-aalmusal, nagsalita si Lucas. Mira, may pupuntahan tayo, magbihis ka. Saan naman? Secret, basta magbihis ka mamaya. Yung maganda. Kinahapunan, isinama ni Lucas si Mira sa isang hardin malapit sa lungsod. Tahimik at puno ng magagandang bulaklak ang lugar. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga bulaklak, naramdaman ni Mira ang kakaibang saya. Lucas, ang ganda ng lugar na to. Naalala kita nung makita ko to. Simple pero maganda. Ang corny mo? Corny na akong corny pero totoo. Gusto ko lang makita ka masaya. Alam mo, Lucas, hindi ko alam kung bakit pero ang gaan-gaan ang pakiramdam ko ngayon. Siguro dahil sa'yo. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Mira. Alam mo ba, Mira? Ikaw din ang dahilan kung bakit naging ganito ako. Dati hindi ko iniisip ang bagay na to. Pero nung dumating ka lahat nagbago. Naglakad sila na magkahawak kamay. Tahimik pero puno ng damdamin ang bawat sandali. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat ng hamon. Pero sa pagkakataong yun, sapat na ang kanilang nararamdaman para harapin ang kahit ano. At sa gitna ng hardin, sa ilalim ng dapit hapon, tumigil sila para harapin ang isa't isa. Hindi na nila kailangan magsalita. Ang kanilang mga mata at magkahawak na kamay ang nagsasabi ng lahat na sa wakas, natagpuan na nila ang isa't isa. Habang nag-aayos si Mira ng gamit sa loob ng bahay isang hapon, isang pamilyar na kotse ang huminto.
Biglang dumating si Luke, ang tunay na amo ni Mira. Ang taong nagpasya na gamitin siya bilang spy laban kay Lucas. Si Mira na kasalukuyang naglalakad patungo sa kusina, napahinto ng hakbang. Bumilis ang tibok ng puso niya. Lumingon siya at nakita si Luke na papalapit sa kanya, halatang galit na galit ito. Luke, ba't ka nandito? May halong takot sa kanyang tinig. Hindi sumagot si Luke. Diretso itong naglakad patungo sa kanya. Ang mukha puno ng puot. Anong ginagawa ko dito? Nakalimutan mo na ba ang trabaho mo? Ilang buwan na ako wala naririnig sa'yo. Tahimik lang si Mira. Ang galit na nararamdaman ni Luke, tila sumabog sa kanya mukha. Takot na takot siya. Alam mo ba, Mira, kung gaano kabigat ang pagkakamali mo? Binigyan kita ng isang misyon. At ang trabaho mo sumunod sa utos ko. Wala kang karapatang magkaroon ng nararamdaman para kay Lucas. Habang si Luke patuloy na nagsasalita ng malupit, si Mira nakatayo lang at tinitignan siya. Para ito napako sa lugar. Pakiramdam niya na bigo siya. Hindi lang kay Luke kundi pati na rin kay Lucas. Luke, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lucas nang makababa ng hagdan. Tumingin si Luke kay Lucas at muling itinulak ang galit sa kanyang mga mata. I'm here to tell you na ang babaeng pinapasok mo sa buhay mo isang traidor. Si Mira ang spy ko. Ipinadala ko siya upang mag-monitor sa lahat ng galaw mo because I want to ruin you. Pero itong babaeng to walang silbi. Naguluhan si Lucas sa narinig. Si Mira? Spy? Ano ibig mo sabihin, Luke? Nanginginig ang labi ni Mira. I'm sorry, Lucas. Hindi ko naman alam na ganito yung mangyayari eh. Tumingin si Lucas kay Mira. May bakas ng pagkabigla. Di mo alam? Ano ibig mo sabihin? Pinalabas mo sa akin na ikaw lang ang nagmamalasakit sa mga problema ko. Pero ngayon ganito pala? Spy ka lang? At ang panahong yun, puro kasinungalingan pala? Lucas, hindi ko naman sinasadya eh. Ang totoo, hindi ko alam kung paano nangyari. Sinunod ko lang naman yung mga utos pero habang tumatagal, habang nakikilala kita, nahulog na yung loob ko sa'yo. Totoo yung nararamdaman ko sa'yo, hindi ko talaga sinasadya. I'm sorry. Dumaan ang ilang saglit na katahimikan. Si Lucas nakatayo lang. Ang kanyang mga mata puno ng kalituhan at sakit. Napansin ni Mira na hindi na siya kayang tignan ni Lucas. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala siyang masabi. Habang nagsisilbing hangin ang katahimikan sa pagitan, ang bigat ng mga salita ay tila humarap sa kanila na para bang isang mabigat na pasanin. Ang puso ni Mira naglalaban. Gusto niyang ayusin ang lahat. Ngunit alam niya imposibleng ibalik ang oras ng pagtitiwala na nawala na. Lucas, I'm sorry. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Hindi ko kaya magmukhang malinis. Yes, I'm here to watch your moves. Pero hindi nagtagal na kalimutan ko lahat ng yun. I didn't care about my mission anymore. Because I saw the real you. Pero traitor ka pa rin, Mira. You fooled me. I know. Gusto ko humingi ng tawad, I swear. Wala naman nalaman na kahit ano silok mula sa akin eh. Alam mo, Mira, wala nang say-say lahat ng sinabi ko. Kung ang buong oras natin, puro kasinungalingan lang pala. Hindi alam ni Mira kung paano sisimulan ang salitang gusto niyang sabihin. Lucas, sana mapatawad mo ko. Hindi ko alam kung paano haharapin lahat ng to, pero hindi ko naman kaya itago eh. Oo, parte ako ng isang misyon, isang spy. Pero hindi ko kaya itago ang nararamdaman ko. Mahal kita. At yun ang pinakamalupit na pagkakamali ko. Dahil hindi ko akalain na ang damdamin ko para sa'yo ay magiging mas malakas kaysa sa misyon ko. Si Lucas hindi alam kung paano iintindihin ang mga salitang yun dahil sa sakit. Naglakad siya papalayo. Nang ilang hakbang, itinigil niya ang kanyang hakbang at humarap kay Luke. Luke, do whatever you want to do. Wala akong pakialam sa'yo. Wala ka mapapala sa akin. I know may mga kasalanan ako sa pamilya natin at handa akong ayusin yan. Kung may mali ako, I will deal it on my own. Dumating ang sandaling katahimikan. Si Luke naguguluhan at galit. I'm out. Lucas, sorry. Sabi ni Mira. Di ko alam kung anong nararamdaman ko, Mira.
Ang hirap magtiwala sa isang taong ipinagkanulo ako. Lumipas ang ilang araw na malamig para sa kanilang dalawa. Isang araw, habang abala siya sa pagtitimpla ng kape nito, naglakas loob siyang makipag-usap. Mainit na kape para sa pogi kong amo. Isang malamig na tingin ang pinukol ni Lucas sa kanya. Lucas, I'm really, really sorry. Sandaling natahimik si Lucas. Mira, alam mo ba kung gaano kahirap to para sa akin? Hindi lang dahil sa mga kasinungalingan mo, kundi dahil sa... Itinigil nito ang sasabihin. Tila pilit nilunok ang laway at ang mga salitang ayaw bitawan. Dahil sa ano? Dahil sa mahal kita. Mas mahal kita kaysa sa inaasahan ko. At yun ang pinakamasakit dito. Minahal kita ng buo, Mira, tapos ganito? Napapikit si Mira. Di naman niya ang salitang mas mabigat pa sa anumang selda ng kasalanan. Lucas, hindi ko naman sinadyang saktan kay Pero totoo lahat ng sinabi ko. Hindi ako naging tapat sa simula pero hindi ko kailanman nilaro ang damdamin mo. Mahal kita. Alam ko mahirap paniwalaan pero totoo yun. Paano kita paniniwalaan, Mira? Kung bawat kilos mo may halo ng pagdududa. Dahil ito yung totoo. Tignan mo ako. Tignan mo yung mga mata ko at sabihin mo hindi mo nakikita yung sincerity ko. Napatingin si Lucas kay Mira. Ang kanilang mga matay nagtagpo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya na isang bagay na hindi niya may paliwanag. Isang uri ng kapayapaan sa kabila ng gulo. Bakit di mo sinabi agad? Ba't hinayaan mo masira ang lahat bago ka nagsabi ng totoo? Dahil natakot ako. Natakot ako mawala ka. Natakot ako harapin yung galit mo. Pero ngayon natatakot ako mawala ng pagkakataon para ayusin to. Muling bumalot ang katahimikan sa pagitan nila. Ngunit sa pagkakataong ito hindi na ito mabigat. Mayroong kakaibang lamig at init na nagsasabay sa hangin. Mira, hindi ko sinasabing madali kang patawarin pero mahal kita. Kahit gaano pa kasakit. Ayoko mawala ng dahilan para muling maniwala na hindi tunay ang pag-ibig. Ayaw kong bumalik sa dating ako na puro laro, Mira. Binago mo ako. Pero ayaw kong ikaw rin na maging dahilan kung bakit ako babalik sa dati. Mahal kita, Lucas. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong to. Ipapakita ko sa'yo na kaya ko magbago, na kaya ko maging karapat-dapat sa'yo. Magiging totoo ako. At sa kabila ng galit at sakit, unti-unting lumapit si Lucas kay Mira at hinawakan ang kamay nito. Mahigpit, ngunit maingat. Isa itong malaking tiwala, Mira. At gusto ko makita kung kaya mo talagang panindigan ang sinasabi mo. Gagawin ko. Kahit gaano kahirap. Basta mahalin mo pa rin ako. Hinawakan ni Lucas sa mukha ni Mira. Pinahid ang luhang bumaba sa kanyang pisngi. Sa kabila ng lahat, nandun pa rin ang init ng pagmamahal na hindi niya kayang itanggi. Isang huling pagkakataon. At kung sisirain mo pa ito, wala nang balikan. Hindi ko na sisirain. Pangako. At sa wakas, isinantabi nila ang sakit para muling buksan ang pintuan ng pagmamahal. Magkahawak kamay, nagpasya silang magsimula muli. Hindi bilang dalawang taong puno ng lihim, kundi bilang dalawang pusong nagdesisyon magpatawad at magmahal muli. Hindi naging madali ang lahat, lalo na para kay Lucas. Pero sa bawat araw na nagdaan, ipinakita ni Mira na kaya niya magbago. Alam mo, Mira, kung may isang bagay ako natutunan, yun ay ang mahalin ng buo ang taong pinili mo, kahit hindi ito perpekto. Ngumiti si Mira, tumingala sa mga dahong unti-unting nalalaglag. At ako, Lucas, natutunan ko ang tiwala ay isang bagay na kailangang ingatan. Hindi ko nahahayaang mawala yun sa atin. Biglang humangin ng malakas at napadpad ang ilang dahon sa paligid nila. Nagkatinginan sila at nagkaroon ng tahimik na kasunduan ng kanilang puso. Mira, wala nang ibang mahalaga sa akin kundi ikaw. Simula ngayon, hindi na natin hahayaang sirain ang kahit ano ang meron tayo. Pangako,
Tanong ni Mira at ang mga matay umaasa. Pangako. Sagot ni Lucas sabay halik sa kanyang noo. Sa ilalim ng mga naglalaglagang dahon ng akasya, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang pagmamahalan. Isang kwentong puno ng pangako, tiwala at tunay na pag-ibig na mas matatag pa kesa dati. Habang nakaupo sina Lucas at Mira sa lumang bangko sa ilalim ng puno, pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel at rosas ng kalangitan ay tila nagsasalamin ng bagong simula ng kanilang kwento. Napatingin si Lucas kay Mira na ngayon, tahimik na hangiti habang pinapanood ang tanawin. Hinawakan niya ang kamay nito, marahang pinisil na para bang pinapatibay ang bawat salitang binitiwan niya kanina. Mira, gusto kong simulan ulit ang lahat. Walang nakaraan, walang kasalanan. Ikaw lang at ako sa mundong kaya nating buuin ang magkasama. Ngumiti si Mira, isang ngiti na puno ng pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang malaya. Hindi lang sa bigat ng kanyang nakaraan kundi sa takot na hindi siya matatanggap. Tumayo si Lucas at hinilas si Mira upang sumabay sa kanya. Tara, balikan na natin ang pangarap natin. Saad ni Lucas at ngumiti. Naglabas si Lucas ng isang simpleng kwintas mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na pendant na hugis puso. Inilagay niya yun sa leeg ni Mira, saka tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. Para sa'yo to, Mira. Isang paalala na anuman ang mangyari, pipiliin ko mahalin ka araw-araw. Salamat, Lucas. Bulong ni Mira at yumakap ng mahigpit sa lalaki. At habang bumabagsak ang huling liwanag ng araw, nagsimula silang maglakad ng hawak kamay, papalayo mula sa kanilang nakaraan at papunta sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa bawat takbang, dala nila ang pagmamahalan, ang aral nito, at ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ngunit ito'y laging pipiliing maging matatag, magpatawad, at magmahal muli. Maraming natutunan si Lucas at Mira sa isa't isa. At alam nila sa bandang huli, hindi nila bibitawan ang kamay ng isa't isa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Mary Salsado, Carol Descargar, Herowina Aquino, Teotim Ozaffer Jr., Evelyn Lacson, Annalisa Alba, Michelle Cartana, Jocelyn Martinez, Jenny Orbegoso, Perla Malinlin, Rose Agsaulio, Jasiri Capisonada, Flor Tonda, Margarita Lagumbay, at Ara Adjani. Maraming salamat po sa inyong lahat.